Ito, basahin natin mga boss, no, may nag-comment dito. Boss, what if maglaban si Carl Hamis Wonderboy Martin na number 1 contender sa WBO sa Super Bantamweight? At si Janril Cuadro Alas Casimero na number 4 na ngayon sa nakarang, di ba? So ito, sige, sagutin natin yan at meron din ako nabalitaan mga boss na itong si Casimero daw. Lahat naman tayo masaya, 'di ba? Bilang isang Pinoy na bumalik na si Casimero mga boss, naka-rank na, 'di ba? Number 4 na siya ngayon mga boss sa contender sa isa sa mga sanctioning bodies no sa WBO. Ngayon, pero nabalitaan natin na mostly daw ng mga Hapon na hindi daw masaya kung bakit nakarank daw si Casimero ngayon sa WBO. Pag-usapan natin yan, pero balik tayo, intro muna mga boss. Pero bago yan, huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit yung notification bell para palagi kang updated sa ating mga legit and hype na kwentuhan sa mundo ng sports. So bago natin pag-usapan yan, mag-shades muna tayo mga boss, no? Wow! You know? Paldo! Paldo! Hindi, joke lang guys, joke lang. Binibiro ko lang kayo. Welcome back dito sa Good Boxing TV, ang number 1 supporter ng mga Filipino boxers. Hype na hype ah. Ito pag-usapan natin, merong nagtanong daw, what if maglaban no si Carl Hamis Wonderboy Martin at Janril Cuadro Alas Casimero, kasi pareho silang nasa isa sa mga sanctioning bodies no na WBO Super Bantamweight Division. Sagutin natin yan, pag-usapan natin yan mga boss, no? Like and share no ng ating video bago natin pag-usapan yan. Kung bago ka pala, mag-subscribe para palagi kang updated sa ating mga legit and having kwentuhan sa mundo ng boxing mga boss, no? Or sa mundo ng sports. So eto na nga, pag-usapan natin yan, no? Dahil nabalitaan natin yung good news na si Casimero ay nakarank mga boss. Palakpakan natin si Cuadro Alas. Kasi bumalik na nga po siya sa highest level na competition sa mundo ng boxing. Hindi natin sinasabing hindi highest level kasi before kasi mga boss, marami nagsasabi kay Casimero na wala daw siya sa ranking. So asa na ba si Casimero, bakit daw hindi pa niya nilalabanan yung mga malalakas at hindi pa daw siya lumalaban sa title championship o title fight. Paano nga lalaban si Casimero sa title fight? Yung bagong division ni Casimero na inakyat, galing siya sa Bantamweight, champion naman siya doon former WBO Bantamweight champion si Casimero. Paano siya sa mga nagtatanong, sasagutin ko kayo mga boss. Paano magkakaroon ng title fight o maging champion si Casimero? Andun nga kay Naoya Inoue yung lahat ng belt sa Super Bantamweight. 'Di ba? Na kay Naoya Inoue yung WBC, WBO, IBF, di ba? WBA at WWE. Joke. Ano yan, wrestling? Hindi, binbiro ko lang kayo mga boss. Yung 4 na belt andun kay Naoya Inoue. So paano makakakuha si Casimero ng isang belt? Ayaw lumaban ni Naoya Inoue. Ayaw pagbigyan ni Naoya Inoue. Excuse me. Ayaw pagbigyan ni Naoya Inoue si Casimero ng labanan. Lalo na ngayon na malaking chance na sana ni Casimero ngayong labanan ni Inoue. Di ba? Pwedeng piliin ni Naoya Inoue si Casimero na ito, lalabanan ko si Casimero dahil marami ng issue lumalabas na ako daw umiiwas o natatakot, so labanan ko to. 'Di ba? Kung pwedeng piliin ni Naoya Inoue mo, remember Yejun King nga TJ Duhini o sino pa yung mga pinili ni Naoya Inoue before na yung mga hindi masyadong kilala at walang hawak na belt. Hindi number 1 rank, 'di ba? Si Picasso number 1 rank. 'Di ba? So marami. So ngayon si Casimero mataas yung nasa rank, si Casimero mataas mga boss. Number 4 contender siya ngayon ng WBO. At I don't know kung na lagay na rin ba siya ngayon sa WBC. Basta nabalitaan natin na ilalagay siya next sa WBC. So ngayon, paano yan? Paano daw makakakuha si Casimero nga, 'di ba, ng belt? Andun nga na kay Naoya Inoue. So anyways, pag-usapan natin yan. Tapusin na natin. Mahirapan. Paano nga makakuha, di ba? Nandun kay Naoya Inoue. Comment down below nga. Sagutin nyo mga boss, yung mga boxing fan dyan. Hindi nga makukuha ni yung mga nagtatanong Hindi nga makakakuha si Casimero kasi andun kay Naoya Inoue. Pero kung lumaban si Naoya Inoue, bakuha niya yung belt. Ganun lang kasimple mga boss. Anyways, continue tayo. So ngayon, nagtanong yung isang boxing fan na, boss, paano kung maglaban si Carl Hamis Wonderboy Martin at Janril Casimero, kasi nasa highest level sila ngayon nasa nakarang sila ngayon, 'di ba? So ngayon,
pwede maglaban talaga sila mga boss, eliminator, no? Kung sinong manalo dyan, challenger ni Naoya Inoue. 'Di ba, sa undisputed na belt niya. So ngayon, pero mapapaisip din tayo dyan mga boss kasi si Carla Miss Wonderboy Martin may laban daw kay Picasso, 'di ba? Ngayon, si Casimero manonood ngayong September. Di umano sa laban daw ni Kameda nung dating nakalaban ni Casimero. So ngayon, siguro pagkatapos ng laban ni kung magtagumpay man si Carla Miss Wonderboy Martin, kay delikado si Carla Miss Wonderboy Martin mga boss, no? Kay Alan David Picasso kasi yung David Picasso matibay yun mga boss. Matibay yun. Kung di ako nagkakamali, hindi pa yun natumba, hindi pa yun nagrugi sa laban niya, mga laban niya, at saka dating undefeated yan bago natalo kay Naoya Inoue. At si Naoya Inoue hindi niya nagawang patumbahin. Siguro sakta ng konti pero hindi nagawang magrugi ni Picasso sa laban ni Naoya Inoue. Imagine kung si Picasso makalaban ni Carla Miss Wonderboy Martin, delikado siya mga boss. Kahit nga si Uguni, delikado si Martin kay Uguni. Tinalo nga niya si Tapales eh. At kahit kay Filipo Situmba, delikado din si Carla Miss Martin kay Netumbo eh. Di ba, matagal na nagko-call out si Filipo Situmba kay Carla Miss Wonderboy Martin pero walang nangyaring laban. So anyways, pag nagtagumpay si Carla Miss Wonderboy Martin kay David Picasso, pwedeng sana maikasayan. Maikasayan, di ba? Casimero versus Carla Miss Wonderboy Martin. Magandang laban yan mga boss. Kahit sabihin pa natin na wag kasi magkaparehong Pinoy yan eh. Magkakababayan yan eh. Okay. Ayaw nating maglaban sila pero wala tayong choice kung ipag-utos man, di ba? Or choice talagang isa sa kanila gustong labanan at saka pumayag yung isa. Di ba? O maglaban sila mga boss. Di ba? So ngayon, sinong mananalo? Sinong llamado dito? 70 or 78 or 80 20 to eh. Casimero talaga yung mas sa experience pa lang mga boss. Kasi yung Martin, undefeated si Martin pero hindi pa siya masasabi nating hindi pa siya naging champion, 'di ba? Si Casimero former champion at hindi pa natitest talaga si Martin ng isang di kalibring kalaban. Kahit pa nakalaban niya yung dating nakalaban ni Naoya Inoue na si Depain mga boss, na isang Thai, iba pa rin talaga yung mga malalakas na makalaban like Luis Neri, Guillermo Rigundo, Zulani Tete. Pwede rin, Doc Mike undefeated din naman yun. Ngayon, matitest si Carla Miss Wonderboy Martin kay Picasso. Delikado siya dun. Picasso versus Martin, 60-40 yan. Picasso yan eh. Gusto ko suporta ko kay Martin kasi nga, pag Pinoy, suporta ko kay Martin talaga. Hopefully, manalo siya mga boss. Sana manalo siya. Pero, sa base tayo mga boss sa kanilang skills, no? Base sa kanilang performance, base sa kanilang galing bilang isang athlete, bilang isang boksingero, lamang talaga o sa experience, lamang talaga yung Picasso, no? Unang-una, dati undefeated at nakalaban niya si Naoya Inoue na hari ngayon ng boxing, number 1, di ba? Pound for pound. So, Picasso talaga eh. Gusto ko masuportahan, hopefully manalo si Martin pero Picasso to mga boss, delikado si Martin dito pag hindi niya napaghandaan. Delikado talaga si Martin dito mga boss. 60-40 to or 70-20 or 70-30 Picasso to eh. Di ba? Hopefully sana manalo siya, paghandaan niya mga boss. At yun nga, kung maglaban man sila ni Casimero, magandang laban din yan. At siguro kung manalo man si Picasso dito, makalaban nga ni Casimero to kasi naghahamon na si Picasso pagkatapos talunin ni Casimero yung kababayan niya na si Luis Pantera Neri. Or kung matalo man, si Martin, maglaban sila ni Casimero, title eliminator. At yun nga, hopefully maging challenger di ba, mandatory challenger ni Naoya the Monster itong si John Real Cuadro alas Casimero. 'Di ba? So magandang laban 'yan. So nasagot ko na yung nagtatanong diyan mga boss na boxing fan na Casimero, what if maglaban sila ni Martin kasi pareho silang nakarank sa WBO no? I mean, so yan, sagot ko 80-20 to eh. Casimero kung maglaban man sila. Na hopefully wag naman sana pero wala tayong magagawa, pareho silang dalawa diyan na mataas yung rank. So Martin, Casimero, talagang lamang po talaga si Casimero mga boss.
Kasi hindi pa natetest si Martin at hindi pa siya nakalaban ng isang champion din talaga. 'Di ba? So, kung patibayan lang ng katawan, Casimero. Experience Casimero din. Dating champion former 3 division world champion yan 'Di ba? So, malakas kasi Casimero, pinatumba nga niya yung former 2 division champion ng super bantamweight na si Luis Pantera Neri. So, Casimero yan mga boss. At eto, dagdag din natin, nabalitaan nga natin na si Casimero nga, 'di ba? Sinabi ko na nga, nakarank na si Casimero, number 4 contender siya ngayon sa WBO. Masaya yung mga boxing fans, especially ng mga Pinoy, Filipino fans, Casimero fans mga boss. Pero nabalitaan din natin na karamihan sa mga Japanese boxing fans mga boss ay hindi daw masaya na inilagay si Casimero, kasi binalita na yan ni Sports Talk PH at ng ibang mga sports vlogger, at nabasa ko rin yan mga boss sa mga komento, no. At sa Yahoo News nabalitaan ko rin mga boss, no, na binalita na si Casimero. Pero sa mga nagkomento doon na mga Hapon, sa mga Japanese na mga vlogger, 'di ba, sports channel, na may mga translation, 'di ba? Translate natin, mostly mga hateful comments May iba nagsasabi doon na bakit daw nilagay si Casimero sa rank number 4 o number 4 contender si Casimero, mataas yung rank ni Casimero, yun nga, catchweight daw yung laban niya. At 'di ba, bakit daw diretso mataas yung rank ni Casimero, at hindi daw dapat si Casimero nilagay pa muna doon, dapat lumaban pa daw siya ng maraming beses. Patunayan daw ni Casimero na karapat-dapat siyang malagay sa rankings sa isa sa mga sanctioning bodies or sa apat na sanctioning bodies. Dapat daw wala pa daw si Casimero, dapat daw mababa pa daw yung rank ni Casimero. Well, sa mga boxing fan, mga Japanese boxing fans yun baka nga Naoya Inoue fans yun So wala tayong magagawa, sarili nilang opinion yan, na mga Japanese yan, ng mga Hapon. Pero ako, bilang isang Pinoy, masaya tayo. And yung panalo ni Casimero mga boss, kahit catchweight yun, solid yun. Solid yun mga boss. At napatunayan dahil na-recognize siya ng The Ring Magazine mga boss, no, na prestigyosong organization sa mundo ng boxing. So, at yun nga, hindi lang binalita talaga sa Japan, sa Pilipinas, Amerika din mga boss. So, ako, wala akong problema at masaya kay Casimero. Sa mga Hapon, nirespeto natin kung ano man yung pananaw nila mga boss, kasi Japanese boxing fans sila, at kay Naoya Inoue sila pumapanig talaga kadalasan sa kanila, mostly sa kanila. At yun nga, yung ibang nababasa ko rin komento, sinabi nila doon mga boss, ayon nga sa translation, no, wag na daw labanan ni Naoya Inoue si Casimero dahil wala pa daw tong titulo, at yun nga, hindi pa daw number 1 contender. Base yan sa mga komento So, ako, hindi nga to dapat nakabase sa rankings Nakabase to kung may pangalan ba yung mga potential opponent o potential challenger ni Naoya Inoue. Si Casimero may pangalan kasi unang-una is, 'di ba, former 3 division world champion. Kilala na sa Pinas, sa Japan at sa Amerika. Sa ibang 'di ba, mga boxing fans. At si Casimero, vlogger din, 'di ba? May mga malaki yung followers ni Casimero at subscribers, 'di ba? So, kilala na si Casimero. Pati nga The Ring Magazine kilala So, alam niyo 'yan mga boss. So, kung iisipin nating mabuti, si Casimero yung talagang deserve na lumaban kay Naoya Inoue sa dami ng kanyang mga naabot, na-achieve mga boss, at experience pa lang. At kung kilala ba si Casimero, kilala Kilala siya ngayon sa mundo ng boxing. So comment down below kung same ba tayo ng pananaw na yun nga, kung marami mang nagko-comment kay Casimero na hindi maganda sa mga Hapon, sa kanila yun. Pero bilang isang Pinoy, deserve ni Casimero malagay talaga sa number 4 sa rankings, no, number 4 contender ng WBO, isa sa mga sanctioning bodies. So kung maglaban man sila ni Martin, Casimero po yung mananalo dyan. Pasensya na, ayaw natin mangyari yan, pero pareho silang nakarank diba, mataas yung ranking silang dalawa. Sana si Nakatani, pero si Nakatani sa ngayon, I don't know kung ano yung plano ni Nakatani mga boss, pero kung si Nakatani yung kalaban ni Casimero, yun nga yung suporta natin kay Casimero. So yun lang, para palagi kang updated sa ating mga legit and hype kwentuhan, sunod ng boxing. Huwag kalimutan mag-subscribe kung bago ka pa lang, no? And kung dati ka ng subscribers ko,
maraming salamat. Salute. Peace out. Busy ako. Pasensya na guys. Marami akong ginagawa. I'm busy, man. Yun nga. Naglaba ako kanina. Dahil close na tayo, no? Dahil close na tayo dito sa social media. Alam ko naman, hindi tayo nag-uusap talaga na physical na nag-uusap, no? Hindi. Dahil nagpa-follow kayo sa akin, busy talaga ako. Sasabihin ko sa inyo bakit busy ako, mga boss. Yun nga, sa mga gawain, no? Naglaba ako, tinulungan ko yung pamilya ko. Ngayon, tsaka nag-workout ako eh. Umaga, hapon, at tsaka may isang araw ako nag-workout ng halos 2 oras. Tapos, yun nga, marami akong ginagawa mga boss eh. Tsaka meron akong ginagawang pinag-aaralan din. Hindi lang ako puro vlog, no? Vlog, I mean. May pinag-aaralan din ako isang malaking bagay. So, no? Yun lang. So, pasensya na ako. Minsan lang ako mag-upload kasi ganun talaga. Ganun talaga yung buhay mga boss. Kailangan natin maging busy. At sa mga darating pa na mga taon, talagang magiging busy pa ako mga boss. So, yun lang. Maraming salamat sa pagsubaybay. Diba?